Punta akong Boracay, inubos ko yung pera ko. Yung pang problema mo, babalik? Masosolve sa ganon agad? Hindi po. Ano pa rin ang problema? But your peacefulness in your life, in your heart, nandudun po ba? Pero kung ilalapit mo, idudulog sa Panginoon niya, hihingi ka ng lakas mula sa Kanya, whatever problems with, parang normal things in our life. Kung kayo tinutulong ni Apostol Pablo po oo, andyan ang mga problems. He always teach us, problems, trials, temptations are all in this earthly world. But you are not alone to solve it. There is one God that will help us for whatever problems we have. Because God provides us and make us strong in our weakest part of our life. Lahat tayo nakakaranas ng mga kalungkutan. Hindi puro kasayahan ng buhay natin. Ako nga po, pagka hindi ko nakikita asawa ko, malungkot na malungkot ako. Parang pakiramdam ko, gusto kong mag-asawa ulit. Hindi po, biro lang po. Okay. Pag nakikita ko, hindi ko namimiss yung mga apo, nalulungkot ako. Pag ako ay walang ginagawa sa bahay, nag-isa, nalulungkot ako. I always, nakakaramdam ako ng kalungkutan. Kahit kabataan, mga bata na yan, makikita nyo, pagka nalungkot, walang ginagawa, hanap ng TV, hanap ng gadgets, para yung kanilang kalungkutan ay lumasolito. Paano pa kaya yung iyong kalungkutan ay dala ng iyong malaking kawalan ng pamilya mo? Namatayan ka, nasunugan ka, ano pa ba yung mga mabibigat natin problema sa buhay natin na ito? Nanakawan ka, inagawan ka ng girlfriends. Oops, ang sakit, binasa. Pero ang sabi ko sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at inililigtas ang mga nawalan ng pag-asa. So wala kayong dapat ipagdamdam. Muli, ilapit mo yung sarili mo. Panginoon, ako may problema. Panginoon, wasak ang puso ko itong araw na to. Panginoon, ako ay malungkot. Pasayahin mo ako. Bigay mo ang katatagan ng aking pagtitiis. May resilience in my life upang lalo akong maging matatag. Kasi kadalasan kapag tayo ay nag-iisang malungkot, ang pakiramdam natin ay iniwan tayo ng Diyos. Yun ay hindi nangyayari. God never abandoned us, lalong-lalo na kung kayo ay faithful servant of God. Hindi niya po tayo pinababayaan. Maaaring hindi niya sinasagot yung ating mga dasal. Sinasabi kasi po sa banal na kasulatan, pag ikaw ay nanalangin, ibibigay ng Diyos ang kasagutan ng inyong mga panalangin sa tamang oras, sa tamang panahon. Hindi yung God, bigay mo na po sa akin, ipasa mo na ako sa board exam. Hindi ka pa nga nag-take ng board exam, humihi ka agad na ipapasa. Hintay mo muna mag-take. At titig na kanya kung ikaw ay nagre-review. Hindi, may ipasa mo na po ako sa board exam. Tapos umiinom ka ng alak. Okay? Kung saan ka hindi ka nakikita nagre-review. Tinitignan ng Diyos kung anong kalooban natin. Ngunit ang Panginoon ay hindi tayo iniiwanan. Gumagawa ang Diyos kung ano ang tama sa iyo. Niluluto niya. Teka, ayaw ni sister ng maalat. Lulutuin ko muna yung para kay sister. Parang ganun lang po kasi. Hindi tayo kuminsan ay pag hindi sinagot ang ating mga panalangin, pakiramdam natin. Lalo na yung mga problema na hindi nyo kaya. Bakit ako pa ang may sakit? Bakit ako pa ang may ganito? Wala na ba Diyos? Lahat ng kabiguan nasa iyo na? Minsan sa pelikula po sa mga movie, exaggerated ang movie. Ang
Napapansin niyo po ba yun? Yung bida, talagang lugmok na lugmok siya sa sobrang problema, nawala na ng pag-asa, pero bandang huli, because hindi tayo iniiwan ng Diyos. Umiisip siya ng mga bagay na kung saan ay nararapat at nauukol para sa atin. Kahit ang ating Panginoon Jesucristo po nung siya ay nananalangin sa Gethsemane. Okay? Na sumusunod sa lahat ng kalooban ng ating Ama. Ay, nung una ay may pagdududa dahil hindi naunawaan ang sagot ng Diyos. Kailan pa natin dapat subukan ang ating mga pagtitiis? Dahil sa ating mga pag-uusig sa ating mga pananampalataya. Mateo 5:10, pinagpapala ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Tayo po, kadalasan, ako madalas po, naku-question. Minsan kami mga teachers, sasabihin ng mga teachers sa Brother Nilson, saan ka po ba nabibilang? Okay. Sa ano po ako, miyembro po ako ng Iglesia ni Cristo ayon sa bagong tipan. Ano yun? Matanin nila ako. Lagi may tanong, ano yun? Bago lang yun. Kailan lang yun? Hindi po. 33 AD pa po, mula na ito itatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kagaya ng mga INC, 1940. 1914 po yun. 33 AD pa po yung sinusunod namin na pagtuturo sa banal na kasulatan na nagmula sa ating Panginoon Jesucristo. Ganun ba? Makikita niyo po yung facial expression. Anong ginagawa niyo dyan? Kami, papaliwanag ko. Kami po ay conservative, kami walang instrumental, musical instrument. Umaawit kami sa pamamagitan ng aming mga tinig na nilalabas namin ang aming damdamin. Hindi masaya. Boring. Sabi sa akin, sabi ko, pag nilugod mo ang Panginoon, walang boring sa Panginoon. Kasi po sa eskwelahan, uso-uso na po, it's now being practiced in the school that prayers are played in a musical. Okay? They cited their prayers with the accompaniment of the music, recorded music. And this is not being taught in our congregations. Ang prayers, we express what we feel. Kung ano yung nararamdaman natin. We ask the intervention of our God directly, without any intervention, with the use of the media, whatsoever. Hindi tayo gumagamit na kung saan para mapasaya, maging epektibo yung programa. Kaya nananalangin, we directly requested and announce our prayer directly with God. Di boring. Sabi ko po, subukan mo muna para maramdaman ninyo kung ano ang pakiramdam, ano po yung nararamdaman nyo after we have conducted our service here. At the end of our service, we have our fulfillment in our heart. Nakakagaan tayo, may nararamdaman tayo hope, may nararamdaman tayo kahit tayo ay hindi masaya at hindi ganun kadami dito. Pero pakiramdaman niyo yung sarili niyo. At the end of every service, nababawasan yung ating bigat sa ating mga puso. Paano natin maluligtas ang ilan nating mga kahinaan? At paano natin palalakasin ang ating mga pagtitiis na ginagawa natin tulad nito para sa ating Panginoong Jesucristo? How can we be more strong in all these sacrifices, with all this resiliency for our God?